mundo natin ito, may mga nilalang na gumagala, ngunit hindi natin nakikita. Nagsisimula sila sa dilim, sa mundo ng walang hanggang karimlan. Ang storyang ito ay hango sa tunay na buhay ng aking sender na itago na lang natin sa pangalang Dave. Taong 2017, buwan ng Oktubre, Ortigas, Pasig City. Ako ay loyalty representative sa isang BPO company. Graveyard shift, kaya mas madalas kaming tawaging mga bayan puyat. Kung pabalbal naman ay mga vampira dahil gising sa gabi, tulog sa umaga. Ganito ang aking routine sa araw-araw sa loob ng 4 na taon. Pasok, uwi sa bahay, gym, gimmick kapag off, at buwan-buwan gala sa iba't ibang probinsya kapag naaprobahan ng leave o kaya naman ay may team building. Isang araw, ang lahat ay biglang nagbago ng parang isang bula. Pag-uwi ko ng bahay para makapagpahinga at makatulog, ang weird lang dahil ilang oras na lang, malapit na ang oras ng shift ko at di pa rin ako nakakatulog. Makatulog man ay 1 o 2 oras lang. Nakakapagtaka dahil ganun lang ang oras ng tulog ko, pero buhay na buhay pa rin ang diwa ko. Ilang araw, linggo, at buwan, ganun pa rin. Pinapagod ko na sarili ko sa gym para makuha ko lang ang tulog ko, pero walang pagbabago. Lumipas ang ilang araw, ganun pa rin. 1 o 2 oras na tulog, ngunit sa pagkakataong ito, nakakaramdam na ako ng panghihina at antok bago pumasok sa trabaho. Minsan pa nga ay walang gana makipag-usap sa mga kliyente, as in sobrang lutang. Minsan di ko na alam kung ano-ano ang pinagsasabi ko, at minsan ay marirealize ko na lang na para akong isang robot at sirang plakang paulit-ulit ang sinasabi. Isang araw, sapilitan akong natulog after ko manggaling sa gym at uminom ng isang boteng Red Horse para lang makatulog at makabawi ng lakas kinabukasan. Sa aking mahimbing na pagkakatulog, nanaginip na naman ako. Para bang ako si Vale ng Mobile Legends. Kasi ako'y lumilipad at ang mga talampakan ko ay hindi nakaapak sa lupa. Siguro kung susukatin ay mga 2 dipa ang taas. Tapos makikipaglaban ako
sa iba't ibang uri ng nilalang, mga mangkukulam, elemento, at kung ano-ano pa. Minsan pa nga, mayroong demonyo. Dumaan ang araw at linggo, ganun at ganun pa rin ang laman ng aking panaginip. Nag-iiba lang ang mga itsura ng mga nakakaharap ko at nakakalaban. Nag-iiba rin ang mga lugar. Nakakapagtaka dahil sa pakikipaglaban ko ay may mga binabanggit akong salita o kung tawagin ay aura o pinaikling orasyon na di ko alam kung saan nanggaling, basta na lang pumapasok sa isipan ko. Di ko talaga alam kung paano nangyari yun. At di ko rin sinulat ang mga orasyong lumalabas o naiisip ko sa aking panaginip. Kaya hanggang sa nakakalimutan ko na lang. Dahil sabi ko sa sarili ko, panaginip lang ang lahat ng yon. Knowing nung bata pa ako, marami na akong experience na kung ano-anong kababalaghan, lalo na ang kulang. Dahil ang pamilya namin ay suki ng ganitong kapangyarihan, laging napagbubuntunan o napapagtripan. Di ko alam kung anong meron sa pamilya ko, kung bakit kami ang laging nabibiktima ng ganitong kasamaan. Isang araw ng Sabado at wala akong pasok nun. Ito yung magpapalit ng Sabado ng gabi papuntang Linggo ng madaling araw. Sa aking mahimbing na pagkakatulog, nanaginip na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na at sobrang lalakas ng mga nakakaharap ko. Na sa sobrang dami nila ay di ko na alam ang gagawin ko. Dahil nga ang talampakan ko ay di nakasayad sa lupa at lipad lang ako ng lipad palayo sa mga kalaban. Puro lang ako tago hanggat may pagtataguan dahil talagang hinahanap nila ako. At pag minamalas ka nga naman, ay merong isang nakahanap sa akin at nahuli nila ako. Pinahirapan, kinakawawa, at sinasaktan. Yan ang ginawa nila sa akin dahil madami na daw ako napatay sa kanila. At sa kadahilan ng gusto daw nila akong pag-aralan at maangkin ang aking kakayahan. Hiyaw dito, hiyaw doon, dahil ramdam na ramdam ko ang mga hapdi at sakit ng aking sugat sa bawat paghagupit at kung ano-ano pang mahika ang ipinangbibira sa aking katawan. Na para bang mata lang ang walang latay. Biglang may humawak at tumapik-tapik sa akin at tinawag ang aking pangalan. Dave, 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 anong nangyayari sa'yo? Bakit ka pawis na pawis? Kaya bigla akong nagising, hahangos-hangos at pagod na pagod. Nanghingi pa nga ako ng tubig na malamig.
ay inilarawan ko ang nangyari at laman ng aking panaginip. Nakakapagtaka dahil habang ako'y nagkukwento, wala pala akong kasama at tila ako lang ang mag-isa sa kwarto. Kahit anong pagtawag ko sa asawa ko at sa mga anak ko, ay tila ba walang nakakarinig sa bawat aking pagtangis. Saan kaya pumunta ang mga yon at bigla na lang nawala ang nasa tabi ko lang kanina at ginising pa nga nila ako? Siguro na malengke lang at bumaba ng di ko namamalayan. Siguro dahil nakokornihan sa kinukwento ko, kaya biglang umalis. Sino nga naman ang magkaka-interes sa bagay na di naman totoo? Siguro ay magkakape na lang muna ako. At habang humihigop ako ng mainit na kape, nagsaing na rin ako para pagdating nila galing palengke ay ulam na lang ang lulutuin. Maya-maya ay meron na namang tumatawag sa pangalan ko. Dave. 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 Na parang pabulong lang. Kinikilabutan talaga ako sa bawat pagtawag sa pangalan ko. At ang mga balahibo ko ay nagtatayuan. Para na akong matigas na yelo sa sobrang ginaw. Tumitingin ako sa bintana at sa pinto, pero wala namang tao. Hoy, wag niyo akong pagtitripan. Akala niyo natatakot ako? Hoy, matagal na tong takot. Nang bigla kong naramdaman na may humawak sa ulo ko. Hoy, anong sinasabi mo? Sinong nagtitrip? At bakit ka nanginginig? Sa pagdilat ng aking mata, nasilayan ko ang mukha ng aking asawa. Galing lang kaming palengke, nagkakaganyan ka na. At nagbabanggit ka pa ng kung ano-ano, di ko maintindihan kung Latin ba yun. Kailan ka pa natuto ng mga ganon? Buti na lang panaginip, pero parang totoong totoo. Ang linaw ng mga imahe at pangyayari. Grabe. Oh Lord, buti na lang hindi totoo ang lahat ng yon. Buti na lang andyan ka lagi para kami ay bantayan sa lahat ng oras. At salamat sa Ama dahil andito pa rin ang hiram naming buhay at lakas na taglay. Taglay pa rin namin buhat sa'yo. Yan na lang ang mga nasabi ko sa sarili ko. Sa pagkakataong yon, agad-agad kong kinuha ang phone ko
Tinitignan ko ang oras. 3 a.m. lang pala. Ang aga-aga niyo namang mamalengke. Grabe mga panaginip ko. Ang weirdo lang kasi parang panaginip sa loob ng panaginip. Teka nga muna. Buksan mo nga yung computer. May hahanapin lang akong mga simbolo at mga bagay-bagay. Yan na lang ang mga nasabi ko ng mga panahon na yun. Dumaan pa ang mga oras at pumasok na nga ang mga bata sa eskwela at inetid sila ng aking asawa. Anong oras kaya darating yun? Gutom na ako. Wala man lang akong kasabay kumain. Hindi ako sanay ng ganito. Sabi ko sa sarili ko, sa aking pananatili sa harap ng computer at pagre-research sa internet, meron akong nakita na para bang inaakit ako. Kinikilabutan, nabibighani, na parang may nagtuturo sa utak ko na ito, i-research mo to, gawin mo ganito, ganyan. Tila may nagpaparating ng mensahe sa utak ko na di ko magawang pigilan. At ang kamay ko ay parang gumagalaw na para bang may sariling buhay. Nang biglang, para bang may isang nagpakita sa akin na isang bagay. Walang mukha, isang napakalaking nilalang. Pero parang natatakpan ng ulap at ang sabi ay, Hindi pa panahon. In time, makikilala mo rin ako. Lahat ng kailangan mo ay darating. napakalaki ng boses. Nakapaligid sa nilalang na ito ang parabang may kidlat sa paligid. Hanggang sa ako'y biglang nagising. Pagtingin ko sa relos ko ay 3:00 pa lang ng madaling araw. Anong nangyayari sa akin? Nalilito na ako. Parang panaginip sa loob ng panaginip at sa loob pa ng isang panaginip. Pagod lang siguro to. Yan na lang ang mga nasabi ko sa sarili ko ng mga oras na yan. At lumipas ang ilang buwan, pero mas tumitindi na ang mga pangyayari. Nagsisimula na akong magtanong sa sarili ko. At dumating na nga ang oras na naghahanap na ako ng mga kasagutan sa mga nangyayari sa akin. Ang weirdo kasi nakakapag-astral na ako. Yung bang nakikita ko ang sarili ko habang natutulog. Pero sa pagkakataong yun, di ko pa alam na ang tawag dito ay astral. Sa kakahanap ko ng sagot sa mga katanungan na nangyayari sa sarili ko, di ko namamalayan na nahihilig na ako sa mga mutya, anting-anting, at mga orasyon. Dahil bigla ko nilang naalala ang panyong pula
na ibinigay pa ng lola ko noon bago siya mamatay. Ngunit nawala ko ito sa dagat. Hanggang sa napadpad ako sa mga page sa Facebook sa pag-aakalang mahahanap ko rito ang aking hinahanap, na makakapagturo sa akin ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. Isang araw, may nag-reply sa comment ko sa isang mutya at nagulat na lang ako na isinali ako nito sa GC nila or group chat. At doon ko nalaman na iba't ibang klase pala ng antas ng tao sa spiritual. May mga maestro, may mga nasa mid-level, at karamihan naman ay baguhan. Maganda naman ang itinakbo ng lahat sa GC at di naman ako mahilig makipag-interact sa kanila. Kumbaga, ako ay nagmamasid lang. Dahil andun pa ang takot sa akin. Lapagan ng ora dito, ora doon, kuro-kuro at iba pa. Nauso din ang pag-aura sa bawat kasapi. Dahil nga ako'y nagmamasid lang, ay natutuwa talaga ako sa kanilang pinagagawa. Ang galing lang kasi nalalaman nila ang mga gabay ng bawat isa. Tapos may mga nagka-grounding, may mga nagme-meditate, at ang iba naman ay nagbubukas ng mga chakra point ng katawan. Sa bawat topic ay may kung anong excitement ang nararamdaman ko sa tuwing nagbabasa ako sa GC namin. Kumbaga, naging bahagi na ito ng routine ko sa pang-araw-araw. Nakakaingit sila kasi, di ba sa panaginip ko, may nagsabi sa akin na makikilala mo rin ako sa tamang panahon. Sino kaya yun? E di syempre, nagpa-aura naman ako para malaman ko kung sino ang gabay ko. Okay, mamaya. Pagkatapos sila ako naman. Sobra talagang excited ko nun. Halos ayaw ko pang matulog kahit antok na ako. At pilit na namimikit ang aking mga mata. At nang matapos sila ay ako naman. Sabi ni Sis Janine, di niya tunay na pangalan. Ikaw naman, Dave, ang susunod. Dito na ako simulang kinilabutan na magpadala ako ng picture sa GC namin. Dahil ramdam na ramdam mo talaga ang mga bagay-bagay at ang ilaw ay kumukurap, pero alam mong bagong palit ito. Tapos yung cellphone mo maghahang, pero alam mong high-end naman ang phone mo. Mga ganong bagay. Nakaka-excite, na nakakakaba, na nakakatakot. Yan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Sobra talagang nagtatayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Pati ulo ko parang lumalaki.